Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola, karambola. Magandang umaga. Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882 August 7, 2025. Ako si Conrad Banal, kasama natin. Wala pa. Mamaya, siguro darating yan. Okay, mapapanood ang Karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live po tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Tayo po ay mapapanood din nationwide sa Digital Free TV Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron din tayo Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA For the Box. Good morning, Jonathan De La Cruz. Good morning! Yung morning. ating kasama, mukhang natabunan ng pili. Hindi nakagawa ng laing. Baka truck-truck na pili yung iuwi nun, Meron ba truck-truck na pili? Namimili pa siya ng pili. Ang pili. Ang problema sa pili kasi may bunot pa yan eh. Meron. May bunot, tatanggalin mo pa yan bago mo makuha yung shell. Tapos babasagin mo yung shell para mo makuha yung nut. Ayan. Ganun eh. Mahirap eh. Pero napakasarap yung pili na yan. Lalo na yung raw. Kinakain ko yan na raw eh. Na walang timpla. Kasi yung mga may timpla, ano na yun eh. Matamis, may natamis na pili. O kaya salted, roasted na may alat. Pero yung raw, ang sarap. Ibang klase yun. Ibang klase. Happy birthday muna sa aking kumpadre, Mon Isberto. Oy! Ng PLDT Group, Vice President. Birthday niya ngayon. Yan talaga alam ko, nagpapadala ng ano yan. Kailan magpapansit yan? Nagpapadala ng bate. Hindi pa. Bate lang ang pinadadala. Kung hindi ka magpadala ng pansit, Mon, ay papadalan ka namin ng pangaral.
Okay. Okay. Meron daw 60-day suspension, parin Jonat, ng rice importation. Pero hindi mo na raw gagalawin yung tarifa. Mababa pa rin ang tarifa for now. Oh. At ang pakay daw po nito, announcement ito ng Malacanang, Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Naglabas na statement kahapon. Doon daw po sa sideline, doon sa state visit sa India, sabi mo pupunta ng Bangalore? Oh, yes. Nandun na sila ngayon. Nagkonsulta daw ang presidente sa kanya mga cabinet members at doon sa sideline doon ang rekomendasyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Francisco Chu Laurel Jr. Ayan. Ay isuspinde for 60 days. Kailan umpisa niyan? Ang rice September 1. Yan. So, ibig sabihin, end of October. Tapos na. Okay? Ang suspension. Dahil daw po, kawawang-kawawa naman ng mga farmers, ang report ng PSA, ang average farm gate price ng bigas, 16.90, parang 17 pesos. Umaabot na. Nung last year, parehong panahon nung last year o parehong period kung tawagin, ay nasa 25. Okay? So yung 17 na yun, kung rule of thumb ay maging doble, kung 17 ang average price ng farm gate, dapat ang average price ng retail 34. ay 36. 17 ito 17. 34. 34. Okay? Hindi po nangyayari yan. Ang laki ng binagsak. 9 pesos. 17 plus minus 25. 8 ba? Oo. 8 pesos ang binagsak po per kilo. At meron daw report na umaabot pa ng 8 pesos per kilo. Oo, tama. Sa napalay. Yung sinasabi natin na 16, yun yung mga naswertehan. Oo. Yung iba, 8. Yung, 8 to 10. yung ayaw magpagulang. Yan, 8 to 10 yung iba. Okay. So, meron ako sita rito, pare. Parang mali ang recommend. Gusto ata ipahamak ang presidente nitong mga nagre-recommend. Hindi ko lang alam kung gusto ipahamak o talagang kunwari lang. Yang pagtulong sa farmers. Ito po ang sitwasyon Iniisip ko to, pare. Ang peak po ng ng harvest ng wet season crop. Ito yung pwede nating sabihin ngayon ay wet season crop. Habang tagulan ay magtatanim. Yan po yan yung mga rain-fed. Marami. Pero doon sa mga, maski doon sa mga irrigated, nakapagtanim na po yan, ang kanilang peak harvest po ay October. Okay? Ngayon, ang simula ng September, ang peak harvest, October. Ang walang importation, magsisimula ng September 1st hanggang October 30. Okay? Paano yung before September na binigyan ng importation, darating yun ng halimbawa August, darating yun ng September, October. Paano yun? Parang hindi pinagplanuhan to, pare. Kailan ba dating ng mga in-order? Noong July, August? O noong June? Hindi ba September, October ang dating noon? Parang mali ata ang timing. Hindi ba ganon? Ang nangyari yata diyan kaya nila sinasabi na suspended muna kasi nandito na yung in-import. Ayun. Tsaka paparating pa yung iba. Paparating pa yung iba. Ng September, ng peak ng harvest at October. Wala nang So yung pong hindi import na September hanggang October, darating yung December. January. Wala nang paglalagyan. Parang mali at naiintindihan ba ni Secretary Dar ang rice industry kaya? Hindi ko alam. Naiintindihan niya in a sense. Ano in a sense? Kasi bakit ganun na rekomendasyon? Dapat po noong pa nagtigil. Kasi alam na matagal nang
alam, nung first half, Na- na bumabagsak ang presyo ng bigas. Okay? Ngayon ka titigil, so anong nagawa mo noong bumagsak ang presyo? Wala. 'Di ba? Prospective kung ano magiging presyo ngayong September, October, ngayong harvest ng September, October. Kaya tigil. Kaya sasamahan lang siya ng importers eh. Sasamahan sa... Oo. Pag ganito, dito tayo mag-import, di ba bagsak na naman ang presyo. Dapat po yan, meron na rule na kapag mag-i-import na, 3 months before the harvest season, bawal na Bawal importation. na Ganun dapat. In between, tsaka tayo mag-import. Hindi eh. Parang ang priority nando sa mga importer, hindi do sa farmers. At saka, may period. Kasi mag-order ka ngayon. Halimbawa, importer ka. Mag-order ka ngayon. Darating yan 2 months from now. Ayan na nga eh. So, ang ban nung, di pasok ka doon sa ano? Pasok ka pa doon sa ban. Hindi ba? Hindi ba nakakatawa yan? Hindi ka, naiintindihan ka na kaya ni Dar Jr. kung anong pinagagagawa niya? O talagang pinasasakay lang siya ng mga bata niya dyan? Baka si Sarge, ha? Masyado mong inaano ang boss mo. Nagsasalita nga si Sarge, pare. Merong Meron statement si Sarge? Okay. May statement si Sarge. Ngayon, may sinasabi po na, ano ba sinasabi nito si Sarge? Tungkol doon sa pare, ang ating farm output, agriculture growth, gumanda nung second quarter, sabi ni Sarge. Si Arnel de Mesa po, kung tawagin namin Sarge de Mesa. Sargento de Mesa. Okay. Noong second quarter, ayon sa PSA, tumaas by 5.7% ang ating agriculture output. At ang sabi ni Sarge, yan daw dahil sa walang El Nino na Nakabaram. So, hindi dahil sa programa ng agriculture. Gobyerno. Yan. Napakahusay nito si Hindi, consistent lang naman siya. Kasi dati, ang sinisisi, pagbagsak ang agriculture, climate change. Climate change, oo. O kaya ngayon, umakyat ang agriculture, Walang El Nino. walang climate change. Ganon. Napakagaling. So, walang, ibig sabihin, walang ginawa yung Department of Agriculture. Baka naman meron, parin Jonah. Meron din naman. Ano yun? Yun ang dapat niyang i-announce. Ni-record nila. I-announce mo kung ano yung nangyari na ginawa nyo, kaya naging 5.7%. Para maulit natin sa susunod na quarter. Ni-record nila yung fact na walang El Nino. Ayun, naka-record dyan. Dito sa area na ito, hindi na-apektuhan ng El Nino. Double-digit growth po ang ating grains, rice and corn. Halos 14% ang rice increase. Yung corn naman, 27%. Pero bago kayo bumilib. O pumalakpak. Kasi po, kaya ganyan katataas ang growth rate niyan. Galing sa lugmo. Yung rice and corn, galing po sa sobrang bagsak sa gutter level. Siyempre, kung 0, maging 1, ano na yun? O 1, maging 2, 100% growth na yun. Ang laki nun. 100% eh. Pero 1 lang yung in-increase noon. Kung 10 yan, okay, nag-growth ng 1, 10% po yun. Ganon. Okay? Yung kung 100 dyan, nadagdagan ng 1, 1% growth lang po yun. Ganon. So kung galing sa baba, yung ating production ng rice and corn,
talaga pong malaking growth rate niyan kapag umakyat ng konti. Isa pa sector, pare, chicken eggs. Gumanda rin po yan, 7% increase. Ito ang problema na. Okay? Gusto mo na ba marinig yung problema? Oh, well, zero tariff na yan. Hindi. Kasi crops, maganda. Poultry, Maganda. eto na po, baboy, patay. Oh, patay ang baboy. Patay ang baboy. Kaya mahal pa rin ang baboy. At saka fisheries. Akala ko ba aquatic mataas? Hindi eh. Contracted ang fishing. Ibang sinasabi ng nung Deputy National Statistician. Iba. Oo, kasi Hindi sinasabi niya doon daw Bagsak nagkaroon. eh. Doon daw nagkaroon ng uptick. Hindi eh. Ha? Ano Hindi. ba? Come out with the Contracted by 4%. bakit sinasabi kanina lang nag-report siya. Ganun ba? Yes. Hindi eh. Bakit ganun? Hindi po eh. Baka Okay. PSA na may problema ngayon, ha? Ayan. Ang hog production, 7% drop. Ayon sa PSA. Wow. PSA. Ang sabi po, ang explanation ni Sarge, yan daw pong nangyari sa baboy. Dahil sa... Ano? Dahil daw po sa ASF. Ilan taon na ba yung ASF? Wala pa ba tang nangyayari dyan? Hindi natin nasusolve hanggang ngayon. Talagang kailangan maproteksyonan. Hindi yung hog producer, ha? Kailangan maproteksyonan po yung imported. Yung MITA ba? Meat Importers Association. and Traders Association. MITA. Yan. Para bang ilang taon, 6 na taon na yung ASF problem na yan eh. Medyo baka yumaman na po yung mga MITA na yun. Baka pwede nyo nang tigilan. Magbigay na kayo. Oo, para kami naman na makinabang. Okay? At ang pag-asa raw po rito para makarecover ang ating hog industry ay ang ASF vaccine. Yan. Hanggang ngayon, puro pag-asa pa lang yung binibigay sa atin nito si Sarge. Okay. Kailangan para i-approve yung commercial distribution yan. Ano ba? What does it take to approve the Baka commercial distribution? ituturo na nila dyan yung FDA. Kasalanan na ng Oo. FDA. Hindi pa nyo nabibigay yung certificate of product registration. Ayan. Yan. Okay. Eto po. So, yung food security natin, malaking balita yan. Sigurado. Lahat kasi ng sa buong mundo, ang inaangal ng mga consumers ay ang pagtaas ng presyo ng basic necessities. Buong mundo yan. Hindi lang tayo. Hindi lang Philippines. Na-survey na po yan ng UN. Okay? Although sa atin, mas iba kasi yung complexion. Dahil, although agricultural country tayo, hindi tayo ganun kasigla ng production. Sa agriculture. Sa agriculture. Yun po ang difference. Ngayon, merong itong FAO. Ano ba yung FAO? Food and Agriculture Organization ng UN. Ang sabi po nila, napakamahal daw ng healthy diet dito sa Pilipinas. Bawat Pilipino kailangan gumasta ng $4.39 a day for healthy diet. Putya, magkano yun? $240 per day for nutritious food for each Filipino. Mga ganon, 250. In a family of 5, Di ayos ka. ano ayos ka? 1,250. Okay. Yung sa id pa yun, yung 250. Ano yun? Tipid na tipid yun. Sabi po ng FAO, isa tayo sa pinakamahal. Oh my. Diba? This is correct. Ang pinakamahal actually, susunod tayo sa pinakamahal, ay ang Brunei. Pero ang Brunei po walang agriculture.
Langis. Oh, Pag meron ikaw ay nagtanim doon, tutubo langis. Mm. Kaya nakaintindihan ko kung bakit mahal doon ang pagkain. Kasi imported talaga yan. Okay. Dito po, agricultural country tayo. So therefore, dapat marami tayong pagkain. Yung sabihin, talo pa tayo ng Singapore? Siyempre. Wala rin yan eh. Hindi ko alam. Baka maganda policy nila. Ang kapantay, mas mataas sa atin yung Brunei, ang kapantay natin, mga backward like Myanmar. Yun ano yan, war. May civil war yan in a sense. Hindi pala, ang lowest price, Myanmar. Siyempre, agriculture eh. Followed by Malaysia. Talo tayo na Malaysia. Tayo ng Malaysia. Paano kaya to? So, pinakamura Myanmar. Pinakamura Myanmar. Tapos susunod Malaysia. Mga Thailand, mura din yan. Ang Vietnam. Vietnam, tingin ko, mas pinakamura pa kaysa Myanmar eh. Kasi nagpupunta ako sa Vietnam. Hindi, 5 kami, 1,000 equivalent sa 1,000 piso. Kumain kami. Baka yung Vietnam kasi may diversity of Iba-iba. agricultural Tama. products. Yun ang sitwasyon. Although ang tigas ng baka, ng karne. Hindi sila masyadong sa karne doon. Sa baka, hindi, gulay. Gulay sila. Isda, Gulay at saka isda. Wag kang mag-order ng beef steak doon. Wala. Ang tigas nga eh. Yung beef vegetables, yung halong vegetables. Yung vegetables na nga makakain mo, yung beef ang tigas eh. So tinanong ko yung manager. Bakit Medyo ganon? mamahal yung establishment. Ba't ang tigas? Talaga daw matigas ang baka sa Vietnam. Hindi nila masyadong yan. Ang baka, hindi. Hindi. Baboy at saka isda. Baboy, isda. Gulay. Yan, gulay. Magulay. Matindi sila sa gulay. Nagsalita po si President Claire. President? Press Officer Claire Castro. Minawarningan daw niya ang nag-briefing doon sa India. Minawarningan niya ang mga senador na huwag niyong tatanggalan ng power ang presidente tungkol sa rice tariff. Kasi nag-file ng resolution itong si Senator Pia Cayetano at Francis Pangilinan. Gusto pong tanggalan ng power ang presidente to adjust tariff. Kaya daw ang report, si President Claire issued a warning na huwag daw tatanggalin yan. Kasi daw po para yan sa quick reaction kung volatile ang market. Oo nga, pero President Claire, ginagamit yun ng mga cabinet members. Tinatimingan para makaisa. Sa taong bayan. Sa taong bayan. Halimbawa, yan, binabayar rice tariff na yan, hinintay muna mag-recess ang Kongreso. Pagkatapos mag-recess ang Kongreso, tsaka isinubo sa presidente yung executive order. Kasi pwede lang po mag-adjust ng tariff ang presidente kung walang session. So, hinantay muna nila yon. And then that adjustment can be withdrawn by Congress. Pwede. Pwede. Pero that will take time. Hindi, busy ang Congress eh. Kaya nga, di tapos. Busy maghanap ng flood control projects. Marami sila. Ikaw naman, di naman mahirap maghanap nun eh. Yung- Sisingit mo lang yan eh. Yung paghahanap, Sisingit mo lang yun. yung paghahanap na yan, wala na yan. Archive. Archive na yan. Ah. Kasi daw po yung mga tarifa na yan, ng trade negotiations, nasa poder yan ng executive. Okay? And therefore, yung tariff, tama rin naman yung reasoning. And therefore, yung tariff dapat maging weapon or tool or means of the executive to achieve Yes. yung po mga gusto mangyari sa mga trade negotiations. Ngayon, kung tatakbo pa every time ang presidente sa Kongreso, alam niyo naman gaano kakupad ang ating Kongreso. It takes time. It takes time. Not on
Not with the flood control projects. Not with Ah. not with Not with that. Okay. not with Mita on your back. Not with what? Mita. Mita? Sobra naman Oo, natin. kayang-kaya kayo. Kaya-kaya kayo na Mita? Mita, oo. Ibig mo sabihin sila nagdidikta ng Sila nagdidikta ng kung anong mangyayari sa baboy. Oo, sila. Sila. Yes, it has become such a Bakit po yung mga ibang bayan na tinamaan din ng ASF, ang tagal na naka-recover? Bakit tayo 6 na taon hindi pa tayo Ang mahal-mahal pa rin ng baboy at ang sinisisi ni Sarge pa rin ay yung ASF na yan. Okay. Dagdagan mo naman ng sisihin, Sarge, para hindi masyadong halata. Halimbawa, ang tamad ng mga Yan. hog racers. Tatamad nila eh. Ayan. Saka ang titigas na ulo ng mga yan. Yan. Sabi namin, maglinis sila ng mga... Sabi na namin, gumamit na ng vaccine eh. Oo. Hindi pa rin gumagamit ng vaccine. Okay. Sabi po ng presidente doon sa kanyang podcast, dahil daw po sa gumaganda na ang production ng bigas, babawasan niya na ang subsidy sa mga farmers. Wag po, Mr. President. Baka i-scale down niya raw kasi gusto niya lang malaman what we can afford and what we cannot afford. Okay? So, yung pong vlog niya sa social media, kailangan daw, as time goes on, pabawas yung subsidy. Sa akin po, Mr. President, ito lang yung aking pananaw. Wag na muna natin, bagkus dagdagan pa natin. Kasi malayo pa yung hinahabol natin sa food security and food production. Hindi lamang po ibig sabihin na isang semester. Ayos na. Nagkaroon tayo ng record harvest. Ayos na. Malayo pa po hinahabol sa food security. Ang abangan ng pinanggalingan natin eh. Ayun. Baka naman yung advice ni Ito na naman Dar tayo. Jr., ayan na naman, hindi naman niya kasi naiintindihan yan, marunong lang siya mag-import ng isda. At umaasa lamang siya doon sa mga chinuchucho o binubulong ng kanyang mga tao. Baka po tayo mabagok eh. Di ba? If we are on the way, pagkatapos ganyan na maging policy natin, bawasan natin yung subsidy, imbes na dagdagan hanggat makakaya para magkaroon tayo ng maraming pagkain, masusolve po yung inflation, yung sinasabing food insecurity ng mga taong bayan. At saka ang mga nasa agricultural sector magkakaroon ng tiwala na tuloy-tuloy na. Precisely. Mahirap yung mga yun, pag ganun-ganon. So gaganahan sila magtanim. Gaganahan yan. Yan. Yun lamang po ang amin. Baka mali na naman ang na-feed sa inyo na information. Kasi garbage in, garbage out yan. 8:31 ng umaga, Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Si Joel Laksamana po ay nagtatanim ng gabi. Ay, hindi pala. Gabi. Gabi. Oo. Kayo naman, tapos na magtanim eh. Baka nag-harvest na. Pumunta ka sa Bataan, nando doon yung Gabi ice cream. Sarap nun. Sarap nun. Sarap nun. Sarap nun. Gabi ice cream. Bataan. Pag may bisita kayong balikbayan, Yun ang yun ang ano niya. Na-order yan ha. Taro ice cream. Na-delivery. Yes, nagde-deliver. Sarap yan. 19-4 daw, 1 abstention. 1941. Na archive yung impeachment case against Vice President Sara Duterte. Kahapon bumoto ang Senado. Umuulan po ngayon ng social media. For and against. Okay? Ito lang yung view ko rito eh. I don't care much about whether matuloy yan o hindi matuloy. Pero gusto ko sana nalaman natin yung dulo. Oo. Hindi mangyayari. So, walang mangyayari. Para sa akin,
Mas maraming importante. Kaya hindi masyado namin tinatalakay itong impeachment. For now, naka-archive po yan. Ano ibig sabihin yan nung archive? Wala na impeachment? Meron. Meron. Okay. Kailangan lang daw, si Marcoleta mismo nagpapaliwanag nito. Kailangan ayusin nila dyan sa House. Kasi marami pong argument. Bakit yung kay Erap hindi naman ni-require yung ganon? Yung kay Renato Corona hindi naman ni-require yung ganyan. Yun nga po Yung dalawang cases na yun, railroaded din Ibang sitwasyon nun. Okay? Railroaded din yun, pero hindi sila po tumakbo na Supreme Court yun ang difference dyan. So yung mga argument, bakit si Corona? Kasi gusto ni Pinoy yung pinarail. Ganon. Ganon ang mga explanation. Okay? So mahirap po ikumpara yung nangyayari ngayon kay Sara Duterte doon sa previous to na impeachment. Ang nakakalangkot dyan ay hindi binagbigyan ng Supreme Court yung mga totoo na facts at nangyari. Kasi lumabas 3 very basic at critical na facts ang hindi inilagay dun sa ruling. Sa ruling. Oo. Number Kung 1. gumawa ng sarili pong track ang Supreme Court. Isipin mo hindi rin maganda yun. Hindi Although, kung babasahin yung explanation nila, napaka-logical and everything. pero based on... But that's not all. Hindi. The logic was based on certain things that were not true. For example, yung sinasabi doon na hindi na pag-usapan sa House yung tungkol diyan sa pagboboto doon sa 215 na bumoto. Hindi totoo yun. Ang journal ng House ang sinasabi, it was cleared in plenary. Okay. Yung ganyan. Number 2, yung sinasabi nila na merong ang pinagbasehan nung sinasabi ni Justice Leonen na hindi napag-usapan sa House in plenary, news report, na sinabi ng ABS-CBN, hindi namin sinabi yan. Wala kaming ganyan na report. News report? News report. Yung kanyang kinukot? Yung kanyang kinukot. It's not even the journal of the House. Wanting in facts din yung ruling ng Supreme Court. Yes. But for now, ano na po yan? Moot and academic. Dahil hindi nadidinggin na Senado. Ngayon, ito ang problema, parin Jonat. At sa akin, it's a matter of setting the precedent. Okay? Meron pang nakabitin sa Supreme Court na motion for reconsideration. Nagdesisyon na ang Senado. Ibig sabihin ba ngayon, yung mangyayari dyan sa Supreme Court, whatever it is, wala nang bisa. Wala na. Hindi naman. Ang Supreme Court can review the whole case and take a look at all of the arguments that have been presented both by Vice President Sara and the House tungkol dyan. And then, tignan nila kung mayroon pang pagkakataon na mabaliktad dyan o magkaroon ng another judgment tungkol dun sa process of impeachment. Kasi yun ang pinag-uusapan ng Supreme Court, yung process. yung process ang importante yun po dyan, ang issue dyan. Yun ang Ngayon, importante dyan. masesettle na ba yan? Baka Parin sakali. Jonat, Baka masesettle na ba yung process na yan? Mula ngayon, ganito ang mga steps. Yes, 1, 2, 3, 4. Yan. Ayan, ganun dapat. Okay. Kasi nung kay Corona, ang alam ko dyan, railroaded lang yan At nung nagdesisyon ng Supreme Court, nagkalagayan pa ang Senado. At wala po tumakbo sa Supreme Court. Kasi Supreme Court yung nililitis. Yung Supreme Court Justice noon. Paano ka tatakbo ng Supreme Court? Chief Justice. Ayan. Kaya there lies the difference. Ayun. Well, anyway, marami pong dapat gawin pa ang Senado at ang House bukod dito sa impeachment. Ang nakakalungkot. Parang we got derailed. Ang nakakalungkot lang parang Conrad, Okay. at tama yung sinabi ng ibang mga tumitingin tungkol dito sa.
ang pinag-usapan yung tungkol dun sa proseso at saka yung powers ng mga three equal branches of government, especially the judiciary and the legislative at this point in time. Yung issue na yan tungkol sa proseso, powers, etc., that is something that is going to be worked out over time siguro, hindi pa ngayon. Aha. Pero ang nakakalungkot, ang na-archive din dito ay yung tungkol nga kay BP Sara. Ano ba talaga yung articles of impeachment? Hindi na narinig. Dapat pwede Sa ba taong ilabas bayan, yun? Dapat na ilabas. At least, maski na kay BP. And either way, Yes. kung kampi ka kay Sara, gusto mong Gusto mo makakalaman oo, yun. ano ba talaga? Ano bang puro kalokohan Ano yan? ba yan? Diba? O ano, yung ganun. Kung anti-Sara ka, yung anti-Sara, kung pro-Martin ka, Oo. makikita mo rin doon kung ano ba talaga kalokohan ginawa nito. Yan, mga ganun. Hindi natin nalaman yun. Wala na yan, Yun ang wala na problema. yan. Yan. Oh, nawala na yan. Hindi na nakita ng taong bayan kung sino talaga si Piatos. Sino yun? Yung yung pinagbigyan ng Hindi ako kumakain nun eh. Sino pa ba yung mga yon? Oh. In other words, ang taong bayan medyo na-archive yung kanilang. So, Pero either, tapos na yan either way, kahit anong side mo. So, sa ngayon po, pahinga na yan. Pahinga muna. I'm pahinga. sure, wala na yan. Okay? Yung mangyayari sa Supreme Court, it's just a matter of record. Kumbaga, intellectual exercise. Unless Yung intellectual exercise, kaya pa ba nilang habulin ng Senado, sabihin, oy, nagbago na isip ng Supreme Court. Yung unanimous decision, naging anonymous na. Oo. Whatever, hindi na po. Wala na. So, pahinga na yan. Next year, pwede pa. Yeah, ganyan yan, okay? Ito po, sabi ng President Marcos, ayaw niya muna raw ilabas yung listahan ng mga public officials na nagloko dyan sa mga flood control projects. Meron na ba listahan in the first place? meron. Sinabmit na ng DPWH. Okay. Ayaw daw po niya yung ganon. Yan po ang sabi ni President Clear. Okay? Kailangan daw po verified. Kasi, kasi dati si President Duterte, basta drug list, Labas na labas. labas ng labas. Medyo hindi rin ako payag doon. Hindi rin ako Mahirap boto. yun, mahirap yun. Meron na raw pong pangalan ng mga contractors at kanyang Be-verify. verify. Yes. May mangyayari po dyan. Yes, Huwag kayong mag-alala. Meron yan. Ako sa akin, 1, 2, 3 contractor Magandang ano na yun. na malalaki, Yes. maupakan, makulong, Yeah. siguro magdadala na yung iba. Oo. Lalo na yung mga multi-billion. No, Ang overtime. nakakainis pare, yung mga contractor, alam nilang yung project na ginagawa nila, nakakaistorbo. And yet, kukupad-kupad. Wala po ba tayong standard na pwede ipatupad dyan, DPWH, na kapag critical yan kung sa kayo gumagawa, di ba? Kailangan, nasa ayos yan, hindi makalat, so konti lang ang space na inyo. Hindi ganun eh. Tapos dadaanan mo, pare, ni isang trabahador. Nakatayo lang. Ewan ko kung bakit tinitiis ng publiko eh. Dito lang sa kanto, dito sa atin. Diyan sa... Dito. Orambu ba yan? Oo. Yung kanto dyan. Sa kanto niyan, may ginagawa po, nire-relocate yung mga pipes doon sa isang kalye na kung saan dadaan ang subway. So, yung mga pipes na yon i-relocate dito raw sa Shaw Boulevard. Okay. So, merong ginagawa dito sa kanto rito. 1 linggo mahigit na. Pindadaan ka, ganun ang itsura niya. Anak ng toko, mga kontraktor yan. No? At pinababayaan naman ng DPWH. Kayong dalawa, huwag kayong magturuan. MMD at saka DPWH. Huwag kayong magturuan. Mag-usap kayo ng mabuti para hindi nakakagulo sa tao. Okay.
Umingi na rin daw po ng tulog ang DPWH sa JICA. Para daw po masubaybayan yung mga pre-feasibility study ng isa ng mga river basin. Ngayon lang ba gagawa ng pre-feasibility study ng mga river? Akala ko meron na yan noong panahon pa ni FM. Meron. Ay, nagkaroon nga ng Bicol River Basin. Bakit kailangan pa raw ng JICA? Update. To update. Kasi baka wala na yung mga rivers eh. Anong basin kung walang river? Baka lumakad na eh. Lumakad na, nag-iba na yung flow. So, ang tagal pa nito. Pre-feasibility, bago magkakaroon ng detailed Natanda mo last year, design, baka 10 taon. Natanda mo hindi, ano lang to, pwede naman quick Pre-feasibility. quick study eh. Kasi, Tapos engineering intervention na agad. Mabilisan dapat. natanda mo nung isang taon, di ba nagkagulo dyan si NLEX? Di ba nagpalipad ng drone sina RSA? Tinignan nila, kaya naman pala nagkakaroon. Barado yung river. Dahil barado talaga. Gabundok na yung siltation. Okay. Yung mga ganong klase. Yan, quick. Quick na Pwede yan. yun. Pwede. Basta uunahin, yung river basin. River basin, alam naman natin yung original river basins. Cagayan, Pampanga River, Bicol River. May malalaking river system. Rio Grande sa Mindanao. Sabi po ng Presidente, meron daw tayong pera. Pero ang gusto niya lamang to bankroll this flood control, lalo na yung river basin. Yes. Yan po yung hindi yan yung piecemeal na sinasabi niya. Okay? River basin approach. Okay? Meron daw po tayo sapat na pera. Ayaw niya lang ay nakawin. Nanakawin yung pera sa project niya yan. Halimbawa, kapag ang pera para sa classroom, dapat sa classroom mapunta. Hindi sa condo. And, anong condo? One floor. Yung mamahalin? Yung one floor. Diyan sa Ayala? Ayala. Kung Ferrari? Dapat yan sa Department of Transport kayo kumuha. Ayan. Yan. Sa subway kayo. Kung Hermes? Kung Or Prada? O Louis Vuitton? Hermes or Prada or Louis Vuitton. Or Louis Vuitton. Pwede kayong kumuha niyan dalawa. Either sa DTI? DTI? Laptop, yung computer na mali-mali mga specifications, o kaya sa Department of Health yung medicine. So yung problema natin ang sinasabi po kasi maraming criticism ngayon, na paakyat daw ng paakyat ang ating pagkakautang. At during the Marcos administration, that's unfair. Yes. Kasi po, lumaki, lumobo ang ating utang because of the pandemic. And kinarga natin yun. Kinarga yun. Maski noong during the pandemic, ang analysis na ng mga magagaling, sabi nila governments will be indebted. Yes. Tataas daw ang debt ng gobyerno. Kasi maraming gastos na kailangan. Saka i-ramp up mo ngayon yung pagbalik mo eh. Ngayon po, anong sinasabi ng Presidente? May strategy siya diyan. Ang number 1 daw na kailangan gawin diyan, napayag naman ako, sugpuin ang pagnanakaw. Para yung mga inuutang natin magagamit ng gusto at uunlad ang economy and therefore makakabawi sa lalaki generating isang income generation revenues. Yun ang kanya strategy, which is traditional. Wala namang ibang paraan para masolusyonan yung debt. Ang debt po, para masolusyonan niya, kailangan lumago ang economy. Oo. That's the only way. That's the only way. There's no other way. Hindi po pwedeng magtiis tayo, wag tayong kumain, magutom tayo, para mabayaran natin yung utang. Hindi po strategy yun. Kasi in the long run, patay tayong lahat. Hindi rin mababayaran yung utang.
o magiging inefficient. No? So the only way, yung kapag tinigil mo yung corruption, ibig sabihin po niyan, every centavo nagagamit sa productive means. And that kahit po utang yan, para sa akin, maayos na paggamit ng utang. Ang tawag po dyan sa banking, prudence. Yung at ang corruption na yan is not just in the construction, etc. The things that we are DPWH, saying, hindi lang yan. The corruption comes in many ways. Marami. Halimbawa, yun na lang, tinake over mo ang isang state resource for a song. Anong for a song? Anong ibig sabihin? Baka nasa tono ba yun? Di ba? Mali Take over mo ang airport, ganyan. Mali yung tono mo. Mali yung tono. Yan o kaya, tinake over mo ang isang lupa. Sa kanto ng Ross Boulevard at Bendia. Tinake over mo yung lupa dyan sa 10 centavos a year per square meter. Yung rental mo dyan sa mga bases ay ganito lang. Tapos, nag-turn around ka, antindi ng iyong sublease. Yan, mga ganon. Yung mga ganon. Malalaki yan, marami. Mas malalaki yung iba dyan. Tapos, 50 years lang yung ano. Yung nangutang ka sa bangko ng gobyerno, hindi ka marami nagbayad. pong bagay. Marami yun. Kailangan may participation din ng private sector dito eh. Malaking bagay yun. Nakikita natin yung corruption halimbawa dyan sa DPWH. Paano yung mga mas malalaking big time corruption na involve ang private sector? Na malalaking private sector. Malalaki yun. Yung kasi sa DPWH, mga contractor yung involved doon. Pero meron din malalaking, yung mga big boys, meron din construction eh. Marami Sa yun. totoo lang. Sa totoo lang. Lahat yan. Ayala, may construction yan. Aboitiz, may construction yan. Okay? Mega World. Mega White. Sino pa? SM. Lahat yan, may mga construction. So, yun po ang strategy na gusto niya mangyari. Sa debt. Mangungutang tayo dahil kailangan natin yan. Ngayon, kung may problema tayo sa utang, bakit nangyayari yan? Kasi hindi po nagagamit sa tama. Sa tama. Ayan. Tama yun. Hindi nagagamit sa tama pagkatapos yung ating revenue collecting agencies ay hindi rin naaayos yung kanilang administration ng pangongolekta. Ayan. Kaya ngayon po, payag daw ang Senado do sa proposal sa House na maging yung process ng budget, ng pagpapasa po ng budget ay maging ite-televise na to? Open budget process. Ano ba ibig sabihin ng open budget process? Transparency and accountancy, puro po mga puro mga ganyan na salita. We need some concrete steps. Kasi at this point, it's really open. You can go there. You can hear the arguments, etc. That's already open by itself. Ang importante dyan, ipaliwanag nyo yung mga dokumentong hawak-hawak ninyo. Kailangan po, paano mo masasabing transparent yan? At saka may accountability. Yan ang sinasabi nila ngayon eh. Dati na naman sinasabi yung transparency and accountability. What we need to hear or get from Senate and House, paano pong gagawin na maging talagang may accountability dyan? Ano ba yung mga steps na kailangan? Wala naman sinasabing ganun, pare. Alam mo yung both houses, they have their own, I would say, economic planning units in the sense. Aside from the executive, yun, ikumpara lang nila, ito yung sinasubmit ni Presidente na NEP, National Expenditure Program, at ito yung lumabas na General Appropriations Act. Yan, ikumpara mo lang. By agency, hindi mo asahan ng taong bayan, naghihirap na nga na nagtatrabaho at kumakayod, na siya pa ang titingin parang accountant o auditor. Hindi na kaya yun. Kamukha, mabuti na lamang, tinanggal na yung small committee. Yung mga ganon, si Micaela Angela Swansing, ang magiging chair po ng House Appropriations. Nagbigay po ng proposal
So, number 1 dyan, tinanggal niya na yung small committee. That's a concrete step. Ang ibig ko sabihin, etong Senate, sabi nila, payag daw sila doon sa transparent and may accountability. But what are the steps you're going to take? Yun po ang gusto natin marinig. Kesa yung agreement na agreement in general. Para bang ano yan yung memorandum of agreement din ng mga offices na wala namang ibig sabihin. Makikita natin ngayon kung anong diferensya nung paghimay ng budget. Kasi itong si Congresswoman Swansing at saka yung kanyang kasama, si Senior Vice Chairman for the Committee on Appropriations, si Abet Garcia. Medyo mga mga masisinop. Bitar. Medyo masisinop magtingin. Doon sa kabila, to the credit of Senator Sherwin Gatchalian, medyo siya, na lumalabas yung kanyang mga gustong steps. Okay. Hindi nga, pero very generic yung statement galing sa Senate. Etong si Swansing, halimbawa yung BICAM, okay sa kanya to public viewing. Okay, pwede daw yung mga organizations to observe the process. Okay? Okay sa kanila yan, sa House. Oo. Sa Senate, payag ba sila ron? Payag. Dapat po. Siguro payag naman sila. Oo. And then ang nakakalimutan natin dito. Pero ang hirap himayin yung budget, pare. Alam mo ba gano'ng kakapal yan? Alam natin yon. Kailangan may mga talaga seryosong organization na sundan yan eh. Yun na nga, mag-uumpisa yan sa dalawang agencies ng government na dapat nakatutok. Naglalabas dyan. Department of Budget and Management at saka COA. Ayun, tama. Dapat sila maglabas. Maging active sila. Sa pagsubaybay niyang proseso na at magbigay na impormasyon. Pag merong lulukon-lukon may gustong i-insert, expose agad. At saka hindi yung kung kailan na tapos na. Saka natin malalaman. Tungal tayo. Ang dyan, of course, we understand that the under COA rules right now, post-audit sila. Okay. We understand that. But even in post-audit, makikita mo na yan kung paano ang ginawa doon sa project na yan o paggamit ng pondo na yan. It is the DBM that has the responsibility at this point in time to tell the people, ito po yan. Dito po sa National Expenditure Program na sinabit ni Presidente, ito po ang budget ng Department of Education at ito po yung salansan niyan para sa basic education o sa elementary high school, ito yun. Para sa CHED, ito yan. Ito. Ito yung mga considered educational budget. Yan. Kasi we have to be grounded. Hindi po pwedeng parang nasa ulap yung accountability and transparency. Ganyan yung mga sinasabi natin na tumatagos lamang po yan sa mga ulo ng ating mga kababayan. Kailangan concrete steps. Hindi naman dapat lahat parang Department of Energy na parang nananaginip. Ang gusto daw po ngayon ng Department of Energy, naka-yellow alert ang Visayas Department of Energy. By the way, ang gusto ng Department of Energy, 100% solar daw ang lahat ng government buildings nationwide. Baka in 2,000 years. Lahat ng... Ano yan, panaginip? O ano, hindi ko alam kung anong naiisip. Yellow alert sa Visayas. Ang sinasabi nitong Department of Energy natin, 100% solar ang mga government. How are you supposed to do that? Basta. And how many government buildings are you talking about? Baka hindi mo pa nalista Di ba? And what are these government buildings? Isolve nyo muna yung yellow alert sa Visayas. Pwede ba? Bago tayo magsalita-salita ng ganyan na para tayo nasa dreamland. Hindi ko alam kung tulog to mga to o talaga nanloloko lang. Wala tayong I have no idea. Yung pong tuloy-tuloy na pagtaas ng fuel. Yan.
habang hindi naman tumataas ang oil price internationally dito sa atin, tuloy-tuloy ang pagtaas ng fuel. Bakit nangyayari yan? Hindi ba naghahanap ng paliwanag yan? At ang sasabihin nyo sa amin, government buildings, kailangan maging solar. Galing. Wala pa nga tayong pagkukunan ng pera pagdating dyan sa solarization program eh. Hindi. Yan ang gusto nila 100% solar. Oh. Yan daw po ang kanilang goal. 9 o'clock ng umaga, Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ. Papainom ako dito. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan de la Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Ngayon, August 7, 2025. Alam niyo po ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Yan. Ayan na kayo. Yan. Yan. Yan ang relevant. Yan ang Hindi relevant. ka mukha ng paborito ni Paring Vener na Department of Energy na hari ng irrelevance. Clueless Grabe ba? naman. Clueless ba? Solar? Kasi nagkaroon ng meeting yung mga solar ganyan. Okay? Oo. Ang ano daw nila, ang pakay nila lahat ng government offices solar. Yan. Boss, halimbawa, ang National Electrification Administration po, ito napakasimpleng target. Over the next 2 years, 100,000 daw na households ang gusto nilang magkaroon ng kuryente. So meron pa mga ganun tao dito sa atin at in this day and age Na walang kuryente. na walang kabit ng kuryente. Yes. Di po ba dapat yan ang mga sinasabi nitong Department of Energy? Okay? Ha? Saan tayo kukuha ng kuryente para magkaroon ng supply na kuryente yon? Do we have enough power generating capacity para po masunod yung plano na yon over the next 2 years? Okay? Wala po. Wala tayong hanggang ngayon, we are below target. At ang main problem ng ating economy, we don't have enough capacity, generating capacity. Kaya takot pumunta rito yung mga factories. Sa ngayon nga, di ba? Tuwing summer, hikahos Hindi mo alam kung, ngayon nga, hindi summer, yellow alert sa Visayas Bakit ganun? Napakamalas naman natin dito sa Department of Energy niya. Kundi bata ng Aboitiz, bata ng Aboitiz ang nalalagay dyan. Ano ba yun? Malas lang ba yun o ano yun? Hindi, Hindi umubra yung yung dati na report na sinabi, nasa inyo na lahat yan. Sana naman wala nang... run out. Kaya mga alert. Hindi, yellow lang naman. Yellow. Ibig sabihin po, pag may nangyari dyan na nag-conk out ang isa, patay ang buong Visayas. Ang Visayas grid. Hindi umubra, no? Hindi umubra Hindi umubra yung advice. Yung ng presidente. Oo. Yan, binigay ko na. Ano Bakit pa ba? kaya? Ano kayang pwedeng... What is happening? Pinag-iisipan ko yan Paano kaya tayo makakaunlad? Yung energy. One big push din po yan. Parang ang food production yan tourism, energy. Alam mo ba ito factory industry, mga one big basic push. Ang halos buong kaya kung minsan yung the burden of the presidency, yung one big push hindi mangyari-yari. Food security, utilities, power, water, etc., transportation,
Nako! health, Aray, education, industry. kulang na kulang. One big push lahat. Ganyan ang ginawa ng mga NICs. Alam niyo po yung newly industrialized country. At one point, sinabi nila, nag-resolve sila, we have to do a lot of things, one big push in these fields. Kasama po yan. Maski nag-aaway-aaway tayo sa politika. Ito. Bakbakan kayo dyan sa House. Pero itong executive Itong programa na ito, branch, tuloy-tuloy yan. tuloy-tuloy tayo. Hindi magawa. Bakit kaya? Dami interest eh. Okay. Ito po, traffic. Nak- Naku po. Kasi meron proposed na Hindi, parking bawal. hindi ito yung yung proposal na yun, hindi yun? Yung sinasabi na alternative or anticipation, whatever it is, yung traffic lights. Adaptive. Hindi yan, ha? Hindi yan. Yung adaptive po, napakalaking kalokohan. Tatlo lang yun eh. Tapos kung magsalita pa yung pinakamamahal ni winner ng MMDA, parang yan na yung ating salvation. Oo, ito na. Ito na. Ang ating salvation. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! Tatlo lang. Ilan ba kanto sa buong Pilipinas? Diyos ko. O ba? Sabi po ng meron daw po mga proposal ang mga mayor ng Metro Manila tungkol dyan sa ban ng parking sa kalsada kasi kumikita sila dyan, pare. Alam mo ba yun? Oh, yes. Barangay, munisipyo kumikita dyan sa parking sa kalsada. Pero umaangal na po talaga citizenry. Pwede ba? Bawal na yung parking. Mano kung kumikita kayo dyan? Okay naman kumita kayo sa parking, magtayo kayo ng parking building. Yan. Hindi yung kalsada. Okay? Yung kalsada, pinagtitindahan na. Parking pa. Parking pa, wala ka pang sidewalk. So, nandoon sa kalsada, yung mga nagtitinda, yung mga vendors, tapos nandyan yung mga pedestrian, nandun yung mga nakapark na kalye, sa padadaan nito mga public utility vehicles. Anak-anang. So, ang suggestion po ngayon, wala na raw parking. Pero, ang napagkayarian nila, may mga exemptions. Diyan nagkakatalo yung mga may exceptions. Aray! Ay! Aray ko. Bakit may exemptions? Boss, kumikita sila dyan. Ano exemptions? Yan. Ayan, yun ang ngayon Yan ngayon ang malaking issue. Bago, ayan. Instead of 100% total ban, Yan. ang bawat syudad daw po magsasubmit ng listahan ng kalsada na pwede ang parking. Ayan. So, pwede ang kita. Yung ba ibig sabihin nun? Itong aking isa pang sita dyan sa parking on the streets na yan. Unaudited dyan, pare. Hindi mo malaman na kung saan napupunta pera niya kasi pa-issue lang ng issue ng stub. Nate-trace mo ba yun or what? Hindi ba? 50 pesos ng 50 pesos yan. Kahit na wala ka pa isang oras, 50 pesos na yun. Para lang yan yung original na na NCAP na private sector ang kumukolekta lang. NCAP, original. Original, de orig. Eto, nakakontrata din ba to? Walang kontrata. Diretso yan sa bulsa. Hindi, barangay by barangay eh. Oo nga, barangay by barangay. Para sa akin, alam mo ba, pare, isasara ang EDSA? Ang ayon po sa plano, yun daw busway, yung busway magkakaroon ng, dyan sa tapat ng SM Mega Mall. Lalagyan ng Lalagyan niya ng station, parang station. Para istasyon. Ang laking gastos niyan. Isasara yung EDSA, so yung mga papuntang south, Saan ang daan? ay dadaan po kayo sa Shaw Boulevard. Paano pupunta ng... Dadaan kayo ng... Paano ka pupunta?
Hindi, dadaan kayo ng... Galing ka ng north, papunta south. Oh. may diversion. Teka, titignan ko yung... May pinadala sa akin ng source natin sa loob eh. Patignan po ninyo yan. Ngayon, yung papuntang north ay magpapioneer kayo, tapos lalabas kayo ng Ortigas. Opo, ang sikip niyang kalsada na yan. Ang hirap niyang gagawin na yan. Para saan yung busway? Ang aking pananaw dito sa busway na to, it should be a temporary Arrangement. Yes. Solution. Saan po kayo nakakita na ang bus nasa gitna ng kalsada? Lahat ng buong mundo, ang bus, nasa gilid ng kalsada para madaling sumakay at bumaba ang mga tao. Pero dahil sa nagka-problema tayo, nagkakanda-bara-bara, ginawa natin sa gitna. Bakit natin ngayon gagawin? Tapos gagawin mo yung permanente. infrastructure. Ayan. Infrastructure na napakamahal. Gagawin permanente. Dahil ba merong gusto mag-privatize yung busway na yan? Dahil ba sa ganon? Tapos take over nila. Apakahirap sumakay dyan, pare. Sinubukan ko, ha? Aakyat ka, tapos bababa ka doon, tsaka ka sasakay. Para sumakay ka, sa kabila, tapos ka na, yung susunod na sakay mo. Galing ka na sa EDSA. Sasakay ka, aakyat ka na naman, tapos sa bababa ka. Tapos pupunta ka doon, tsaka kawasa. Grabing parusa sa mga commuters. Pero tinitiis po nila yan. Dahil nga, sa tingin nila, yan ang solusyon para bumilis. Hindi bumibilis. Yung busway. Mabilis naman. Kasi wala nakaharang, bawal dumaan doon eh. Pero grabe yung parusa sa consumers, sa commuters. Tapos ngayon, gagawin mo, permanentehin mo, mag-i-invest ka ng ilang bilyon para magkaroon ka anong istasyon ang gagawin mo doon? Magic, I don't know. Hindi ko alam nga kung... ano yan? Para galing ka sa mall? Para makapunta ka doon? Ganon? Could be, I don't know. Hindi, walang design. Pero yun ang nakita kong plano. No? Pinadala sa akin yung magkakaroon ng... Sasarado po yan pag weekend ng EDSA. At pagkatapos, magkakaroon ng... Saan ang kabitan nun? In a sense. Hindi ko pa nakita yung... Kasi, para saan mo gagawin yun? Busway. Ang busway na gusto mong mangyari, magkakaroon ka, parang ano? Parang istasyon, parang bubong? I don't know. Parang may tulay? Parang ganun eh. Hindi ko alam eh. Ewan ko. Parang may tulay. Huwag lang ninyong gawin parang Marilaw tulay yan. Parang yun nangyari. Marilaw tulay. Parang yun nangyari dito sa C5. Yung U-turn na elevated. Yan. Ang U-turn po, ay ano lang yan, temporary solution. Hagat hindi natin nadadali yung infrastructure. Para tuloy-tuloy. Para lang magkaroon ng konting ease ng traffic. Ang ginawa natin, may pera na. Anong ginawa natin? Ginawa U-turn, elevate. Permanent. What a stupid idea. Ang gusto nung kasi mangyari, mag-flyover na talaga. Merong nagmagaling, kailangan daw U-turn. Merong gumagamit ng U-turn ngayon. Yan yung hairpin eh. Diyan sa C5. Yan yung nakakabara eh. Sa totoo lang. Oo. Nasa gitna ng kalsada yung elevator. So yung ginagawa natin, yung remedyo. Re-remedyohan natin, nagka-problema. So may remedyo. Yan ang tendency natin. Yung remedyo na yun, magiging permanent. Temporary lang dapat. Dapat temporary. Yung busway po na yan na nasa gitna, hindi po forever dapat yan. Kasi kawawang-kawawa yung mga sumasakay. Kung talagang napakaganda sana niyan na programa for transportation. Lahat ng buong mundo, ganyan na ginawa. Oo. Yun na nga eh. Nagtataka ako, walang ano. Bakit wala sumusunod? Walang sumusunod sa atin. Ano yan? Only in the Philippines? Parang ganun ang programa natin? At least unique tayo. Diba? Only in the Philippines? Yan! Nasa gitna ang bus. Ang matindi pa, nambubuyo pa yung Makati Business Club na i-privatize daw. Yan busway. Oo.
Ibig sabihin talaga permanent na pagkakakitaan pa nila yan. Grabe. Hindi po masosolve ang ating transportation crisis kung ganyan tayo mag-isip eh. Ang kailangan ng frame of mind, sa simula pa lang, we have to modernize. Modernization ba yung ilalagay mo sa gitna, yung bus? Pagkatapos ngayon, mag-i-invest ka ng katakot-takot billion para sa busway station. Somebody, pigilan nyo ang MMDA ng mga katarantaduhan nila na yan. Sana merong makapag... At saka yung gisingin nyo sa panaginip. sa mga main highways na basically parang mayroon ba naman nag-U-turn? Sa ibang bansa, wala pa akong nakikitang ganun. Punta ka sa Hong Kong, Singapore, Vietnam. Elevated U-turn? Napakahusay. Grabe. Meantime, meron na naman 10 patay. Yes. Isang truck po nahulog na naman sa Bangin. Diyan naman sa boundary ng Sultan Kudarat at Maguindanao del Sur. Meron daw pong mini dump truck. Nahulog. 10 katao at 13 na injured. Yung dump truck ginawang pampasahero. Nalaglag sa Bangin. Bangin. Ganong kapatetik po ang ating transportation system. Yung dump truck ginagawang pampasahero and therefore nung na-aksidente, 13 injured, 10 patay. Yan na. Anong ginagawa ng LTO? Ang sabi po ng LTO, marami na raw silang nahuling unregistered vehicles, 20,000. Kita mo? Yung palang nahuhuli nila. Yung mga hindi na nahuhuli. Hindi. That is a reflection on the inefficiency of the LTO. Kung meron 20,000 ayaw magparehistro, ibig sabihin po ay hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo. Dapat yan, mga mamisasakyan, di ba? Hindi sila aabutin na kailangan hulihin. Oo, basta punta ka lang doon, mag-register ka, okay na. Tapos na, hindi. Hindi. Walang galang, walang respeto sa LTO. Kaya sa tingin nila, okay lang, hindi magparehistro. Tsaka magpaparehistro ako, hirap-hirap. That is a reflection on how the people think of the LTO. Ganong kababa po kayo sa isip ng mga tao. 20,000 hindi nagparehistro. Ngayon, pag mamalaki mo, hinuli na. Nilagay mo ba sa... Press release mo ba? Press release mo ba? Hindi ka ba nahiya? Oy! Ilabas mo nga yung sinabi ni Presidente. Maya naman kayo. Bakit inaabot sa 20,000 ang expired registration? Okay? Paano nangyayari yan, pare? Hindi ko maintindihan yan eh. Yan lang yung na-report. Yung nga. Naku, isa pa yan. Isa pa yan. Baka yan lang yung na-report. Yan lang yung na-report. Baka million na yan o thousands at least. Anong dahilan yung bumagsak yung dump truck doon sa Ravine? Well, yung design ng road siguro. Pag Ravine, dapat may harang yan. Hindi pwedeng bangin, walang harang. No yan. Pero lang kung nandun ka sa Mongolia siguro. I don't know. O kaya trail yan, hindi yan kalsada. Na totoo. Trail yan. Tapos pinano mo yung dump truck. Yan. Tapos, ano problema nun? Yung driver na naman. Sasabihin mo. Overloaded. Ilan ang laman ng dump truck? 13 plus 10, 23? Ano ba yun? Ito po, Zamboanga naman. Meron din namatay sa aksidente. Ano naman, yung motorsiklo at saka truck nagbanggaan. Kung motor ka, wala kang kalaban-laban doon, sa boss. truck. Oo. Ha? Hindi po alam kung ano daw ang pinagsimulan nito sa Zamboanga. Bakit nagkakaroon ng aksidenteng ganyan sa kalsada? Hindi umiiwas. Nakamotor ho ako, hindi umiiwas yung truck eh. Sabi lang ng pulis, nag-iimbestiga pa sila. Ayan.
Walang yan truck to, Hindi mo iwas hindi eh. umiiwas. Hindi na lang natakot sa Oh. motor. Nang wet. That's the state of Philippine transport. So magkakaroon daw po mag-iingat kayo dun sa yung sa balak sa EDSA. Huwag na lang kayo lalabas ng weekend. Kasi pag yung EDSA barado, the entire Metro Manila Barado. barado. Sigurado. Ganyan po ang effect hindi- niyang EDSA Ang hindi na ko yan. maintindihan, anong gagawin doon? What is that for? Busway, Ano? daw across EDSA yun eh. Kaya north and south ang kwan eh. So, ano yun? Istasyon? Istasyon ba yan? O Daanan? ano I yan? don't know. O? Hindi ko alam. Anong gimmick ng DOTR dyan? Hmm. Hindi ba nga ginagamit yung istasyon ng MRT para dyan? Doon ka dadaan sa hagdanan pumunta airport, tapos bababa ka doon sa gitna. Merong istasyon ng So bakit kailangan ng sarili niyang may, istasyon? may istasyon ng MRT doon Meron nga. Meron. Baka lalagyan ng mall. Hindi natin alam eh. Hindi natin. Lagyan ninyo yan ng yung sinasabi Meron ninyo lang nagpadala sa akin. na parang ng plano. tulay-tulay doon. Halimbawa, pag tulayin ninyo hanggang doon sa magkabilang ng EDSA. Aha. Lalagyan lang yan ng mga ng mga magtitinda sa Sidewalk. di ba? Sidewalk. Magtitinda. Sidewalk ninyo sa taas. At least na elevated sidewalk. Elevated sidewalk. Saan ka nakakita niyan? May- Elevated sidewalk Sidewalk vendor. vendor. Ayan, doon sa taas. Elevated sidewalk vendor. Sa- May view kayo. Pag nagyayabangan kayo, pare, nagtitinda ako dyan sa Divisoria. Oh. Wala ka. Wala ka. Ako elevated eh. EDSA Diyan ba ako ito? nagtitinda. May view ako. Oo, EDSA. Maayos kami. Aray ko, ganyan ka-useless yung mga pinagpapaplano natin eh. Ano ba kayang, what? Ano para saan? Hindi ko maintindihan yun. Paano pumasok sa isip nila? Na ganyan ang gagawin. Na mahusay yung plano na yon. Na yung busway lagyan ng mag-invest ng istasyon. Hindi ko alam kung fake news yun yung nagpadala sa akin. I'm just trying to point out po Na na kailangan natin talaga ng comprehensive public transportation plan for all the major cities in the Philippines. Hindi ganyan. Hindi lang NCR. Kailangan na po dyan. Yung halimbawa, yung main cities. Sa Davao, Cagayan de Oro, Jensan, Cebu, Yan. Iloilo, Bacolod, Yan. yan Naga. Kailangan Yan. po ng comprehensive transport plan. Tapos unti-unti nating gagawin yun. Ang comprehensive, yan na nga sinasabi natin, ang comprehensive planning para dito sa mga ganitong activities na napaka-critical na infrastructure ay hindi lang flood control. Hindi. Bakit hindi na busy tayo masyado sa flood control? Isipin mo, ito paring Conrad. Yan, gagawin yan. Magiging permanente na yan. Paano mo gagawin ngayon yung comprehensive transport plan? Yun, may nakaharang na. Nakaharang na. Kasama ba yan sa comprehensive? Yan na nga eh. Ayun. Paano? Halimbawa yan, nag-isip tayo ngayon. Hindi, lalagyan na ngayon natin ng elevated. Skyway. Skyway. EDSA. Wala na. Pero mayroong busway. May ganon. Dapat 10-story high yung elevated mo. Kasi Ang hirap nun. Di ba? Paano yan? Where is it? At tapos yung sinasabi mo, alternate routes, etc. Saan yun? ayun. May Pioneer lalabas. Pioneer tapos dadaan ng San Miguel Avenue. Pagkatapos lalagpas ata pupunta doon sa Ortigas, bago mag-Ortigas. Lagpas na doon sa Mega Mall. Dapat Yan po ang plano nila. Dapat ang gawin nyo na lang, kung ganyan parang ayusin ninyo, tanggalin nyo na yung ADB building dyan. Tanggalin nyo na. Para ayan, ano nyo na yan? Wala na, useless na. Useless na yan. Ang ADB ba, kung ako ADB, At bakit sa tapat ng SM mega, Mega Mall? Bakit doon? Ano, pinapaboran nyo yung SM? bakit hindi yung Robinsons? Sige nga. O Robinsons? O yung kay Villar? Okay, Villar. O yung Greenfield. Greenfield? Bakit sa tapat ng Bakit SM? sa tapat yan? Baka magselos na naman ang Ayala niyan. Baka pigilan ng Ayala. Lalagyan din nila ng doon, across. Ayan. Ayan.
Yan ang comprehensive na program natin Galing, ano? sa transportation. Comprehensive para sa SM. Ganun ba yun? Mabuti ba si Secretary Angara? Nakita mo ba to? Ano yan? Ayan, no? May baha! Nag ano siya sa Masantol Public Elementary Pampanga. School, Pampanga, nabaha. Tumayo siya doon at nag-lecture. Baka malepto yan. Hindi, nakabota eh. Nakabota, mahusay. Mahusay. Mautak din. Hindi, ibig Gusto ko yan. sabihin ko, ganyan na state din ng ating ano. Ayan, no? Nagmi-meeting sila sa Nagmi-meeting baha? sila. Nandito yung mga teachers. Ewan ko, masyado atang pathetic yung ganun na dating. Ipapakita natin yan. Masantol. Kasi flood resilient school daw yan eh. Oo nga, ito, nagbaano sa baha. Paano naging flood resilient yun? Nagmi-meeting sa baha. Parang mali ata ang optics. Ang iyong message, flood resilient school. Pero nagmi-meeting kayo sa baha. Sa baha. Yan. Mali ata optics nun. Para kayo nagpipiknik na dyan na mali. Ang model daw po ng flood resilient school ay yung tinayo dyan sa Masantol, Pampanga. Kaya kayo nagmi-meeting sa baha. Kaya kayo nagmi-meeting sa baha. 9:30 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Basta hindi ko alam Magandang umaga, Pilipinas. Narito na mga tamang balita sa oras na ito. Suspensyon ng rice importation, pagkakataon para iayos ang problema sa presyo ng produkto at mapalakas ang suporta sa mga magsasaka ayon sa Kamara. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Naniniwala si House Spokesperson Attorney Princess Sabante na ang pasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspendehin sa loob ng 60 araw ang pag-angkat ng bigas ay pagkakataon para maisaayos pa ang problema sa presyo ng bigas at mapalakas ang suporta sa mga magsasakang Pilipino. Ayon kay Abante, nagpaabot na ng suporta si House Speaker Martin Romualdez sa hakbang ng Pangulo na anya'y lulutas sa isyu ng presyuhan ng mga produkto sa merkado at magbibigay sa mga magsasaka na kinakailangan nilang tulong. Una na ring naghain si Speaker Romualdez ng House Bill No. 1 o ang Rice Industry and Consumer Empowerment o ang Rice Act dahil importante na matiyak na may abot kayang presyo ng bigas para sa mga Pilipino at mapangalagaan ang sektor ng agrikultura. Ayon kay Abante, ang import pause ay panahon para talagang malutas ang suliranin ng mga magsasaka kung saan ay simula Setyembre 1 ay epektibo na ang suspensyon sa importasyon ng bigas. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. 13 ahente at hepe ng NBI Special Task Force sinibak sa pwesto dahil sa questionabling raid sa isang scam hub. Diyan po sa Bulacan, detalye mula ka Patrol 5, Aya Yupanco. Sinibak sa pwesto ang 13 miyembro, kabilang yung hepe ng National Bureau of Investigation NBI Special Task Force. Kasunod dito ng umano'y questionabling pagsalakay o pag-raid sa isang iniinalang scam hub sa Malolos, Bulacan na nauwi sa pagkakaaresto ng siyam na Chinese nationals noong nakaraang buwan. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, sa Santa Rita, Bulacan, ang ibinigay na address ng NBI agents na mag-apply sa korte ng search warrant para sa naturang raid. Gayong ang Santa Rita ay isang bayan sa lalawigan ng Pampanga. Ipinag-utos ni Santiago ang pag-transfer sa mga sangkot na NBI agents sa regional at division offices ng ahensya habang nagsasagawa pa ng investigasyon ang Internal Affairs Division. It is Patrol number 5. Ayayupan ko para sa implemento ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Diving protocols ng Philippine Navy muling pag-aaralan matapos pumanaw ang dalawa nitong tauhan sa Sarangani. Detalye mula ka Patrol 17, Jopel Peleño. Nagsasagawa na ng investigasyon ang Philippine Navy ukol sa pagkasawi ng kanilang dalawang di pa pinangalan ng well-experienced diver kasunod ng isinagawang recreational diving activity sa Barangay Mindupok, Maitom, Sarangani. Sinabi ni Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Calcos
na muli nilang pag-aaralan ang kanilang mga protocol sa mga isinasagawang aktibidad lalo na sa operational diving upang hindi maulit ang nangyaring insidente. Una nang napaulat na off-duty at naka-wellness break ang dalawang Philippine Navy diver nang mag-dive ang mga ito sa dagat noong Agosto 4. Makalipas ang isang oras, nakita na lamang ang mga ito na palutang-lutang sa karagatan at wala ng buhay. Kaugnay nito, tiniyak naman ng hukbong dagat na kanilang ibibigay ang full assistance sa mga naulilang pamilya ng dalawang biktima. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ digital news accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bola! Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Si paring Joel Laksamana. Ay! Nagluluto ng pili siguro. Niluluto ng ano. Hindi, ang Masapan. Pili, masapan. Bumili ka na lang, huwag ka na magluto ng pili. Bumili ka na lang. At magluto ka ng laing. Mas importante. Mas importante yun. Meron pa rin reaksyon si Rosendo So ng Sinag. Para daw po sa mga magsasaka, mas may epekto. Mas papasalamatan nila. Ang gobyerno, kung itaas yung taripa kesa dun sa ban ng imports. Oo. Kasi daw po, kung ang ban magsisimula sa September 1, so mayroon pang ilang araw ng importation. Mag-importation. Mag-rush na importation. Hanggang sa katapusan po. Ngayon nila i-import for yung importation nila na September and October na para sa harvest. Ngayon nila i-dadalihin yun. Kasi po yung September at October na importation, ang dating noon ay December, January. Yan. Baliwala daw po yung suspension. Kasi papasok din, babaha pa din ang bigas ng mababang tarif na 15%. Okay? So, walang silbi daw yung 60-day suspension. Ginoong So, ikaw naman na sendo kinokontra mo naman si Dar Jr. Huwag naman ganon. Kanyang proposal yan Kanyang bright idea yan Hindi ba? Kawawa naman si Dar Jr. Tulungan natin ng ating tulungan natin ng ating mga importers. Ang ating mga... Nasolve na ba yung smuggling? Kasi yung importation po on record, ito yung hinala ng iba, parang Jonathan. Yung importation on record, saktong-sakto lang. Doon sa pangangailangan natin. Doon sa shortage. Kung yung 4 million metric tons na importation, sa kalkulasyon nila, yun na sakto. Ang kaso mo, kung hindi nare-record yung importation na iba, like the smuggled rice, it's a possibility na yan ang nangyayari kung bakit kaya nilang baratin ang mga farmers. Kasi nandito. Meron na silang buffer Sobra-sobra. Di natin alam. Kasi ang Bureau of Customs kasi marami dyan, kabakas na dyan Kaya nga binawal na ni yung maging stockholder. Okay. Nagsalita po ang GSIS, stable naman daw po sila. Kahit na merong investment na bumagsak doon sa listed online gaming. Naglabas po ng official statement ang GSIS. Strong daw. Kahit na nag-invest sila ng 1 billion sa Digit Plus Interactive. Yan. Tama ba yan?
Hindi po question GSIS yung kung stable yung fund nyo, hindi eh. Ang question dito, tama ba yung inilagay nyo yung pera ng mga employees sa online gaming na bumagsak? Alam nyo naman, napaka-precarious niyang industry na yan. Eh, lalagay-lagay pa kayo ng pera doon. Hindi naman buong GSIS yun. Sila sumo lang yun. Pero, you're missing the point. Na sinasabi, stable naman kami. O so kung stable kayo, okay lang mag-invest kayo ng patalo? Kakainis naman yung But marami naman daw winners sila na investments. Yung mga Kaya iba nga, yan, di ipaliwanag nyo to. na-highlight lang daw. Bakit nyo napili yung Digit Plus? Na-highlight lang daw yung Ha? mga... Sa lahat ng available na stocks, bakit nyo napili yung Digi Plus at hindi pa kayo bumili sa stock market? Binili nyo from an individual na kinakabahan na doon sa kanyang holdings dahil nga umuugong na yung kuan. So binili nyo ng 65. Ngayon nasa 13 na lang. Hindi stable naman yung GSIS funds eh. Okay. Sige, bumili pa tayo ng mga ganun na stocks na patalo. Yeah, stable naman tayo eh. Nawabalanse daw. Kasi meron naman sila mga winners. Ganun ba? May mga winners. May winners sila. At saka, stable nga yung fund kasi walang magagawa ang mga government employees kasi kinakaltas na yung obligado sa kanila. Kontribusyon. Obligado yung kontribusyon. Kaya stable. Yan. Okay. Overall daw, ganansya pa sila sa kanilang investment. Aba, tama. Dapat lang. Kung namang overall, talo pa kayo. Wala na kayo silbi dyan. Mag-resign kayong lahat. Kine-question dito yung desisyon na bumili sa Digi Plus. Kasi po, kung isang fund manager ay hindi gagawin niya kahit kailan. Kung walang nangyayari. Hindi gagawin niya na invest. It's not a proven stock after all. Alam niyo naman yung business niyan. Napaka-precarious. It relies on the, subject po yan sa whim ng government policy. Ngayon nga, kamukha ngayon. Maingay na maingay itong online gaming. Gustong i-ban. Paano yun? Ito naman, NBI agents, pare. Yung San Simon Mayor, huli. Huli. Sa Clark mismo. Grabe. At hawak-hawak yung bribe money. 30 million bribe sa isang kumpanya na nandiyan sa San Simon. Si Mayor Abundio Punsalan Jr. Okay. Ang total amount daw po rito, 80 million bribe na favorable government resolution. Ano ba yung gusto mangyari? Magtatayo ng factory. Oy, bakit kailangan siya i-bribe? Matutulungan na nga yung bayan sa taxes eh. Paano yan? Paano yan? Ganun ba ang kalakaran dyan? Laging may paano yan? Paano yan? Oo. Kung ako mayor dyan, welcome na welcome. Uy, sobra. Sobra. Ano ba? Sasalubungin pa ng banda yan. Pagkain Pampangenya. Oh. Okay. Di ba? Pero ito, nahuli. Paano kaya ito? Arestado to? Ano yan? Pare, economic sabotage na ba yan? Sa 60 million? Laking bagay niyan. 80 million. Ano yan? Plunder. Plunder na ba yan? Plunder. Pag-sakali. Ito lang daw po yung kahuli-huli ang nitong mayor na to eh. Yung mga corruption allegation. Nasuspindi na pala to last year ng province of Pampanga. Mismo. Gross neglect of duty. Grave misconduct and anti-graft and corrupt practices.
Kumaga ba, veterano pala to sa ano. Sa mga kaso. 3 beses na daw yan nasuspend. Bakit nananalo pa? Doon ako nagtataka naman. Mga taga San Simon. Ay, meron ako mga kamag-anak ata dyan eh. Sa San Simon? Oo eh. Uy. Kasi naalala ko nung bata ako, nagpupunta kami dyan eh. Oo. Yung lolo ko. Sa San Simon, Pampanga. Diyan inilipat yung mga pare. Still. Oo, yung mga reject sa China. Steel plugs. Ayan. Baka may kinalaman doon yung... Hindi naman siguro. Parang steel nga yata. Steel company yung mga magtatayo dyan eh. Yung magtatayo. Yan ang nagreklamo. Aha. Na hinihingan sila ng ano. Tapos meron din ang NBI. Meron daw pong binuwag na task force Hindi naman. naman business permit yung 80 million, hindi naman business. Malaking business yun kung 80 million ano. Ang Baka may land conversion. Baka may mga ganun. May mga ibang kolatilya. Oo. Hindi naman siguro illegal. Hindi kung siyang ang dealer nung land, siyang ahente para sa lupa. Ba't may commission? Commission yun. Pwedeng legit yun eh. Oo nga. Hindi. Ano to eh. Na-entrap siya eh. Extortion na. 60 million. Alam mo gano'ng kadaming pera yung 60 million, pare? Ilang bag yun? So, bag-bag yung dala niya? Kung cash yun, pare? Hanip naman. Lakas ng loob. Parang, parang sine, movie, Ang 1 million kasi, mga ganito kalaki. Yung 10 bungkos ng 1,000. Mga ganito kakapal yun eh. Ano ko yan? Commission 1 million. So, 16 ganito. Yung cash. Baka kailangan mo na ng truck doon. Commission ko yan sa land conversion. Gano'n. Commission. Ganun ha? Pero hindi. Arestado ka pa din. Ba't ganyan na nangyari? Ba't nagre-reklamo itong taon to? Tsaka kung bakit cash? Bakit nga may nagre-reklamo? Ba't may nagre-reklamo in the first place? Hindi ka naman namin alam na ano mo yan kung walang nagreklamo sa amin. Ito naman, si Jaime Santiago ng NBI, may binuwag din daw silang si Direk, task good morning, force. Judge. Good morning. Kasi, yung Holy Dap. Naku, yan ang problema. Nag-Holy Dap dyan sa Malolos, sa Bulacan. Yung isang task force NBI. Scam, hub po ng scam. Etong task force na to, ang ginawa, hinuli na may halong hold up. Patay. Kaya huli up. Suspendido ka. Hindi lang ngayon nangyayari yan. At hindi lang sa NBI yan. Hindi lang sa NBI yan. Ay, nako. Daming ganun. Marami pong huli up. Pero may warning din po ang DILG. Yung mga sa social media, yung yung cash aid. Scam daw yan. Huwag kayo maniwala dyan. Yung pinapadalang ka? Social media posts, mag-share kayo ng information at bibigyan daw kayo ng ayuda 5,000 to 8,000. So if you fill up nyo yung form, pagkatapos ipapadala nyo, nandun na yung mga personal information, ay yari na daw kayo dyan. Sabi ng DILG. Pero di ba yung mga naghahangad naman ng ayuda, siguradong walang-wala. Mabibigtamize pa ba na scam yun, pare? Hindi. Ang gagawin nila doon, yung mga dapat na official na matatanggap nyo, sila kukuha. Either that o kaya babawasan yung gugupitan yan o kaya papapirmahin ka. Na ibigay na sa iyo, yung pala hindi pa. Meron daw pong sariling official channel ang DILG at hindi sila gagamit ng mga ganyang SOCMED. May official silang in other words, ginamit yung DILG para sabihin na ito, mayroon kayo ayuda, etc. Ayan. Tapos bibigay niyo yung information dyan. Patay kayo na. Patay na ba yun? Naibigyan niyo informasyon kayo, hawak na kayo na. Lupit. Ito po isa, nakakatuwa eh.
yung mga earthquake monitoring equipment ng PBOX, dyan po sa Tarlac, ninakaw. Ano ba? Ano ba yan? Meron ba bumibili nun? Pati ba naman yun na nakawin nyo pa? Oy. Meron ba bumibili? Baka kayo lindolin dyan. Dala-dala ninyo yung mga... Hindi, specialized equipment dyan. Oo nga. To monitor the earthquake. Ay, nako. Anong silbi niyan? Meron po bang silbi yan kung hindi to monitor the earthquake? Bakit na nakawin? Ano yung kakarnihin for the parts? Ano yan? Oo. O ano lang, per kilo? Baka per kilo yan. Ano Naku klase? po, ang mahal-mahal niyan eh. Ano kayang Ibebentit nyo per kilo. Hindi kaya- na lang nag-iisip itong Ginawa mga... niyong junk? Oo. Mamahalin po yan eh. Earthquake monitoring nga yan eh. Okay? Pinilit na po daw na binuksan yung... kasi nakatago yan eh. Para bang may bahay na sarili. Ang ginawa daw po, dinistrong ka. Yung bahay na yon at ninakaw, mga sensors. Nako, lalong walang magagawa dyan. Wala namang... Hindi nyo papapakinabangan yan. Hindi baka kinuha lang ang kailangan dando, yung mga kable. I don't know. Yun, baka eh. Sana humingi na lang kayo ng pera sa... Sa PhilBox, kaysa sa sinira nyo yan, ngayon magkakaroon tayo ng problema. At hindi lamang daw pangatlong beses na nangyari. Bakit napakahilig sa Bakit tatlo? walang safety? Yung mga ganyan sensitive na na madali bang pasukin? Inside job yan. Malamang. Pwede. Oo. Pwede. Paano? Mabubuksan mo ba yan? On your own? At saka alam mo ba kung anong kukunin mo? Baka naman, recycle, tas pagbibili ulit sa PhilBox. May inside job. Mga inside job yan. Recycling. Magandang business yan. Nakawin muna yung yung equipment ng opisina mo na napaka-sensitive, mahal-mahal, tapos saka may pagbili at a discount. Kawawa naman yung kawawa naman yung mga kababayan natin dyan. Hindi ba? Yan po ang makakatulong sa kanila. Okay. Yung daw SSS, kasi na-report po na umiksi ang actuarial life ng SSS. So, pinagtanggol ng presidente, yung, bakit nagpe-pension hike pa, tumatagilid na nga. Big sabihin, umiiksi na yung actuarial life ng fund. Yung buhay ng, na yan. Ang katwiran ng presidente, mas kailangan ng mga members sa ngayon yung pagtaas ng pensyon. Naging umiksi daw po by 4 years. Okay? Yung actuarial life. Well, babawiin na lang in the future. Kasi sa ngayon may, kumbaga, the times call for... May need May need. There's a may need. Kasi nabagyo, maraming nabaha lahat na members ng SSS. Siyempre, nangangailangan ngayon yan ng tulong. At ang projection daw po, in the future, lalampasan pa nitong SSS, yan GSIS. Sana. Kasi mas marami naman talagang private sector employees eh. Mas mababa lang ang premium, I think. Ang chairman po ng SSS, si Secretary Ralph Recto. Pinalitan nila yan. Hindi na yan independent chairman. Ex officio. Yan. Kaya may pakialam na siya rito. Pero ba? Yes. Dati naman meron din, kaya lang ito mas direct. Siya na ang chairman eh. Hindi ba mai-increase ng ang contribution dyan? Ang umaangal ata business community. Yan ang gusto natin malaman kung maumpisa o hindi. Kasi hindi pa sigurado yun. Aling hindi pa sigurado? Yung increase in contribution. Oo. Tapos meron pa pong sabi ni Ray Tulfo, iimbestigahan niya raw yung investment sa DigiPlus ng GSIS. Itutuloy niya yung investigasyon.
well and good. Para nga makita natin. Lahat na ng investment, wag na lang... Wag lang naman DigiPlus. DigiPlus, Isama nyo na rin yung SSS, boss. Oh, yes. Kasi naglagay po ng pera yan sa Century Properties eh. Total, nandyan na rin lang kayo sa pagtingin. Kasi kung talaga magaling yung Century Properties, dami naman bangko dyan. Ba't kailangan pa sa SSS kumuha? At total, nandyan na rin lang kayo sa ganyan pagtitingin. Dapat ang SSS, siya mismo nagde-decide doon sa mga listed kung saan stock sila market. pupunta. Saan sila pupunta. Tsaka ang laki eh. Laki nang nilagay eh. Para ba nararamdaman mo nag-usap? Yung gano'n. Na magandang magandang pag-uusap. masinsinang pag-uusap. Ng gano'n. Parang nararamdaman mo yun. Total, nandyan na rin ho kayo. Tuluyan na ho rin ninyo kung sino yung mga nakautang sa DBP at saka sa Land Bank na hanggang ngayon hindi nakakabayad. Ayan. Na malalaki. Na malalaki. Okay. Umpisan nyo na sa mga 100. Magkano ba? Wag lang GSIS. Wag lang. At lahat na ng GFIs. Oh, yes. Okay. Para maging kasama maliwanag. ba doon yung Maharlika? Dapat. Ha? GFI yun eh. Hindi. Maharlika. Ano daw yan eh? Sui generis. Oo. Pinag-aaralan pa nila na mabuti. SBC. Ay, bukas gusto ko sana pag-usapan tong yung sinasabi ni Congressman Dumogan. Yung sa Baguio po, yung nangyayari sa Baguio dahil dito sa pinakamamahal ni Winer na BCDA. Ayon sa Camp John Hay. Ayon sa Camp John Hay, may nangyayari daw po. Nako. At lugin-lugi ang mga taga Baguio dahil sa kalokohan nitong BCDA na to. Kasi Congressman Dumogan mismo ha. Kaya daw siya napilitan tumakbo uli. Kasi, dahil siya palang involved dyan noon, siya ng mayor, nung nagkaroon ng agreement na ang gusto niya maproteksyonan yung mga interes ng mga taga Baguio. Siya ang mayor ulit. Siya ang mayor dati. Binababoy ngayon itong BCDA. Kaya gusto niya daw mapag-usapan yan. Okay? Ito, iba to pare. Mas iba tong masikip. Iba na pag-uusapan Bakit ngayon. Biyernes na ba? Hindi pa Biyernes. Thursday pa lang ngayon. Kaya pala masikip din. Masikip pa. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Pero ngayon, nandito na siya. Ito na! Magre-report Yan. ang ating best dress, award-winning broadcast journalist, Dennis Antinor Jr. sa Sa Ronda, Ronda, Pilipinas.